Talakayang mga langit, Devotions. Isang pinagpalang araw sa lahat. Kami po ang inyong mga lingkod. Ito po si Brother Jeb. At Sister Faye naman po. Para sa isa na namang makalangit na talakayan. Kahit pa umaraw umulan, sa hirap o ginhawa man, Kay Kristo Jesus, ang pagpapala ay walang hanggan. Wow! Patuloy pa rin tayo sa ating devotion na pinamagatang tagumpay sa kabila ng kahinaan. Hatid sa inyo ng Joni and Friends. Hi Joni and Friends. Salamat. Yan, mula yan sa Beyond Suffering Bible, no? At ang pamagat ng part 2 na ito ay natatanging sisidlan. Sige, Sister Faye, manalangin na tayo. Okay, tayo po ay manalangin muli bago tayo magsimula. Okay, Panginoon, salamat po. Pinupuri, dinadakila ka namin, Panginoon, sa pagkakataon na naman na pinagkaloob mo sa amin upang kami ay magtalakayan muli. Panibagong pagkakataon na maibahagi muli ang iyong banal na salita sa aming mga makikinig. Samahan mo po kami, turuan, at ikaw nawa ang maging sentro ng aming pag-uusap ngayon. Pinupuri ka namin at sinasamba sa iyong kataas-taasang trono. Salamat sa kalakasan, sa talento na ipinagkaloob mo po sa amin. Ito po ang aming samudalangin sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you, Sister Faye. Okay, kamusta na kayo dyan? Hello po muli. Ito, manggugulo na naman tayo. Ngayon, babasahin natin ang mga talata na ating pagbabasehan ng devotional natin. Ito ay matatagpuan kung hawak mo yung Biblia o ang iyong cellphone o tablet man yan. Dumako tayo sa Aklat ng Judges o mga Hukom. Chapter 7, verse 1 to 8. Babasahin natin yan sa Magandang Balita Biblia version. Ulit, sa Aklat ng mga Hukom, chapter 7, verse 1 hanggang 8. Basahin na natin. Si Gideon ay tinatawag ding Jerubbaal. Isang araw, maagang bumangon si Gideon at ang kanyang mga tauhan at nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Samantala, ang mga Midyanita ay nagkampo sa hilagang kapatagan sa may burol ng More. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midyanita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midyanita at hindi dahil sa tulong ko. Kaya sabihin mo sa taong bayan na ang lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi." Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000, ngunit 10,000 pa ang naiwan. Sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, "Napakarami pa ring natira. Isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila roon ng pagsubok. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi." Ganoon nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, "Ibukod mo ang lahat ng umiinom na parang aso. Ibukod mo rin ang mga nakaluhod habang umiinom. Ang sumalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay upang uminom ay 300, at ang iba'y lumuhod upang uminom." Sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Ang 300 sumalok sa pag-inom ang isasama mo upang pagtagumpayin ko kayo at gapiin ang mga Midyanita. Ang iba namay pauwiin mo na." Kaya pinauwi na ni Gideon ang lahat ng mga Israelita maliban sa 300. Iniwan sa mga ito ang lahat ng banga at ang mga trompeta. Ang kampo ng mga Midyanita ay nasa libis sa gawing ibaba nila. Yan ang salita ng Diyos. Amen. Yan, ganda. Okay. Ang ganda ng kwento ni Gideon. Oo Tingnan nga, natin ang ating devotion. Oo nga, teka lang. Ba't 300 na lang natira? Ang dami nun ah. Sa 22,000, no? Oo nga, 300 na lang. Parang Spartan yan ah. Luging-lugi ah. Aw. Kaya nga maganda to. Titingnan natin kung paano kikilos ang Panginoon sa
kwento at buhay ni Oh, Gideon. ano nga ba pamagat ng ng part na ito? Ang pamagat ay natatanging sisidlan. Ano yung sisidlan? Sisidlan, parang lagayan to o kung search natin, kasangkapan. Okay. Natatanging kasangkapan. Sige, Yun. natatanging sisidlan. Mm-mm. Sige, simulan mo na, Sister Okay. Faye. Basahin natin. Hindi gusto ng Diyos na tulungan ang mga mapagmalaki sa kanilang pansariling tagumpay. Nalulugod ang Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga taong itunuturing na mahina ng mundo. Maaaring ang tingin mo sa sarili mo ay may pagkukulang dahil sa ilang kahinaan o sa mga pangyayari. Ngunit sinadya ng Diyos na likhain ka upang maging natatanging sisidlan para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Amen. Ang Biblia ay mayaman sa halimbawa kung saan pinili ng Diyos na gawin ang mga kamanghamanghang bagay sa pamamagitan ng mga taong inaakala ng mundong hindi karapat-dapat. Binigyan tayo ng lumang tipan ng isang pagsasalarawan nito sa kasaysayan ni Gideon. Pinili ng Diyos si Gideon, isang lalaking hindi lamang galing sa pinakamahinang angkan, kundi pinakahuli rin sa hanay ng tahanan ng kanyang ama, upang pamunuan ang hukbo ng Israel. Mahina rin ang kanyang pananampalataya, dahil pinagdududahan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Hiningi ni Gideon sa Diyos na gumawa ng 2 mahimalang tanda gamit ang lana. Napakaliit ng kanyang pananampalataya na kinailangang gumawa ng Diyos ng 2 himala bago siya magtiwala at sumunod. Nang pinili ng Diyos si Gideon, may tiyak na balak ang Diyos sa kanyang isipan. Gamitin ang pinakamahinang sisidlan upang ipakita ang kanyang makapangyarihan. Binawasan ng Diyos sa kanyang sariling pamamaraan ang napakalaking hukbong binalak ni Gideon na pamunuan sa isang digmaan. Sa katapusan ng prosesong ito, pinauwi ng Diyos ang karamihan sa 32,000 mga kawal at ang natira lamang sa kanya ay 300 kawal. Hindi magawang magmalaki ng Israel nang sila ay manalo sa digmaan. Mukhang kakaibang si Gideon ang pinili ng Diyos upang maging pinuno sa napakahalagang kaganapang ito ng kasaysayan. Gayong maaari naman siyang pumili ng pinakamagaling sa Israel. Bakit hindi pinili ng Diyos ang madaling tagumpay sa pamamagitan ng 32,000 mga kawal? Sa pananaw ng tao, ang isang ordinaryong pinuno ay hindi gagawa ng hindi kinakailangang kapanganiban tulad nito. Ngunit batid ng Diyos na kung ang hukbo ay mas malaki at mas malakas, matutukso silang akalain na sariling lakas nila ang nakatalo. Gusto ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay umasa sa kanyang lakas. Kung ikaw ay may pinaglalaban ng kapansanan o pagsusuri ng doktor, maaaring isipin mong ikaw ay talunan. Ngunit hindi aksidenteng ginawa kang ganito ng Diyos. Hindi mo kailangang ikahiya ang pagkakagawa sa iyo ng may likha. Katulad na nangyari kay Gideon, lubos na naluluwalhati ang Diyos sa kahinaan sapagkat natatanghal ang kanyang kapangyarihan. Amen. Kapag ang ating kalakasan, mga talento, mga pagkakataon at mga inaasahan ay limitado, malinaw nating nakikita ang karunungan, kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa mismong buhay natin. Amen. Yun, amen. Napakagandang. Ayun naman pala. Oo. Kaya pala naging 300 dahil merong plano ang Panginoon dito sa buhay ni Gideon. Amen. Amen. Kaya pala siya pumipili ng mga natatanging sisidlan. O Pinipili kasangkapan. Nakakamangha nga kasi nung si Gideon ay pinili ng Diyos, unang nagpakita yung anghel muna eh. Sabi na kumbaga, ang tanong ni Gideon, bakit ako? Kami ang pinakamahinang angkan. Alam na niya, siya na mismo nagsabi. Aminado na siya. Sinasabi pa niya na kami na pinakamahina, ako pa ang pinakamahina sa aming pamilya.
Oo, no, Diba? sinabi pala kanina. Kaya nagtataka siya. Tapos, hindi lang doon mahina si Gideon, kundi pati nga yung pananampalataya niya ay mahina. Oo, tama dun sa lana. Oo, Ano ba yung lana? yung lana, yan yung ano, yung wala na, ganun. joke, joke. Ano, yung lana, ito yung fleece na tinatawag, o kaya ito yung, Garapata, fleece? hindi. Joker to ah. Hindi. Ano yan, yung Ayusin mo, fleece. Brother Jeb. Oo. Tagalog, yung parang Parang, salakot? Ay, hindi. hindi, parang ginagawang ano yan eh. Ngayon, yung fleece ginagawang parang kumot na lang yan. Pero parang ano yan, balahibo yan ng namatay na hayop, na usually tupa. So, parang, kumbaga, parang tuwalya yan eh. Okay, Ngayon, okay. sabi niya, Lord, kung talagang mananalo kami, baka pa pwede mo akong pagbigyan, give me a sign. Di ba, ganyan tayo minsan, di ba? Oo. Na gusto natin humingi tayo ng sign. Dito nakuha yun eh. Pero yung kay Gideon kasi, nagtanong siya, Lord, kung ilalagay ko tong lana sa labas. Ngayon, kapag sa umaga, yung paligid basa, tapos yung lana tuyo, kumbaga ibig sabihin sign yun sa'yo. O diyan, ginawa ni Lord yun. Grabe, Pagising no? niya, basa yung paligid. Isipin mo, tuyo lang yung lana. Nagduda ulit siya. Dahil Hindi pa na-convince. hindi pa na-convince kasi alam mo, parang tayo si Gideon minsan ayaw nating maniwala sa salita ng Panginoon. So, inulit niya. Ngayon naman, reverse. Reverse. Sabi niya naman, sige Lord, baka nakachamba ka lang eh. Oo. Parang Baka ganun. nagkataon lang to. Nagkataon Baka lang. may Sige. hayop Ganito ng naman, dito. ang tuyo naman ay yung paligid, tapos kailangan, ang Yung basa lana. naman ang lana. Di ba? Paka-imposible pero ginawa ng Panginoon. Di, sige, pagbigyan na nga to. Sabi siguro, nakukulitan na si Lord. Sige, pagbigyan kita. O paglabas niya, ayun nga, basa nga yung lana, tuyo yung ano, Yung paligid. yung paligid. Wow. Di ba? Kaya, Hindi ka pa ba maniwala nun? oo nga eh, ganun na makikita mo na mapagpasensya sa atin ng Panginoon na kahit nagdududa tayo, may purpose kasi siya eh sa bawat Tsaka detailed, no? Talagang specific talaga. basa yung paligid tapos yung tuyo. Oo. Grabe. Pero sa kapanahonan natin ngayon, hindi na natin dapat ginagawa yan. Oo. Kasi nung panahon na yon, kaya niya ginawa yun kasi wala pa namang Bible dati. Hindi pa binibigay yung New Testament, 'di ba? Sa mga Lumang tipan pa lang mga to. lumang tipan, 'di ba? Kaya yun, talagang tanda yun para kay Gideon, 'di ba? Kaya wag mong gagawin yun na, Lord, kapag kapag kumindat sa akin yan, yung crush ko yan, papakasalan ko. Yung mga ganun eh. Di ba? Sabi niya, hindi, kumindat, ayan, papakasalan ko. Kumindat yung may tumadaan na taong grasa, yun ang kumindat. Di yari ka. Kaya nga. Diba? Ganun. Mga tao, dapat hindi naniwala sa mga ganyan. Oo, hindi na ganun yun. Pero dahil nga dun sa kay Gideon, yun ang ginawa ng Panginoon. So, ano yung mga matututunan natin doon, di ba? Una, kailangan tayo magpakumbaba. Di ba? Kasi alam ng Panginoon na kapag tayo sa sarili nating kakayanan, madalas nagyayabang tayo. Totoo yan. Di ba? Isipin mo kung nanalo yung mga Israelita, di ba? 32,000 sila. Hindi napakayabang nila kasi ang gagaling natin. Fully trained. Fully trained tayo. Kaya tayo nanalo dahil disiplinado tayo. Oo, disiplina tayo, malalakas tayo. Yan, pwede silang magyabang. Ganon din sa atin, di ba? Kaya gusto ng Panginoon, magpakumbaba tayo. Kaya ito, tingnan mo, isipin mo, 300 lang sila. Kung tutusin, wala talagang pagkasa na manalo sila. Diba? Pero doon pinakita ni Lord ang kanyang kapangyarihan. At hindi lang to sa digmaan nangyayari. Diba? Sa mga layunin din ni Lord sa ating buhay. Na yung katulad nga sinabi nung sa devotional, meron ka mang kapansanan, meron ka man limitasyon sa buhay. Tama. Hindi hadlang yon upang kumilos ang Panginoon sa buhay mo. Diba? Walang pinipili ang Panginoon. Walang pinipili. At madalas nga, pinipili niya yung mga talagang mahihina na sa kanya lang umaasa. Tama. Dahil doon niya makapakita ang kanyang kalakasan. At nalulugod ang Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan dun sa mga taong ganun, 'di ba? Kasi humble at mapagkumbaba, ayan. At alam nila sa sarili nila na humuhugot sila ng lakas sa Panginoon at talento na meron sila sa Panginoon, hindi dahil lang sa kanila. Oo. At saka ito yung talagang yung talagang totoong pagpapakumbaba. Hindi yung pagpapakumbaba na
Ay, ang humble ko, pansinin niyo ako. Alam mo, alam mo sarili mong Oh, humble hindi ka, no? humble 'yun 'pag alam mong humble ka, Oo. hambog 'yun, hambog. Hindi maganda yon. Oo, hindi. So, 'yun talagang tunay na pagpapakumbaba, hindi naman ibig sabihin 'yun na hayaan mo lang na Na, pagtulak-tulakan ka, oo, tapak-tapakan ka ng tao. bulihin ka, Hindi naman, hindi hindi gano'n. 'yun. Ang humbleness o humility na totoo is yung alam mo deep inside na hindi ikaw ang may hawak ng buhay mo, hindi ikaw may hawak ng future mo, kung ano man yung mga abilities mo, talents mo, kakayanan mo, kalakasan mo, nire-recognize mo na galing lahat yun kay Lord at Amen. hindi sa'yo. Mm. So, yun, magpakumbaba. At isa pa natin matutunan, yung aasa tayo sa Panginoon lamang. Di ba? Kahit gaano pa kagaling, lahat ng ginagawa mo, iaasa mo sa Panginoon. Halimbawa, mag-aano ka ng trabaho, mahanap ka ng trabaho, di ba? Umaasa ka pa rin sa Panginoon, mananalangin ka na kung ano man ibigay sa'yo, eh, galing kay Lord yon, di ba? Ang kalooban ng Panginoon. Mm-mm. Tsaka umaasa ka, sabi nga doon sa devotion, na gusto ng Panginoon na umasa tayo sa kanyang lakas, hindi sa lakas natin, kundi sa lakas na nanggagaling sa Panginoon. Tulad nga nung maibabalik natin yung bilib mo sa sarili mo, Mm. ganyan, na ay kaya ako nakapasok sa trabaho to kasi matalino ako, kasi ganyan. Pero hindi, bigay yung lahat ng Panginoon. Kaya lahat talaga dapat ng acknowledgement, sa Panginoon natin ibabalik. Amen, amen. Isa pa sa natutunan natin dito na gusto ng Diyos na sa kanya yung papuri, 'di ba? Mhm. Kaya niya nga binawasan yung 32,000, 'di ba? Hanggang naging 300 na lang. Nandun mismo sa ating sa ating talata na baka sabihin nila na sarili nilang lakas ang nakatalo sa kalaban, Mhm, tama. 'di ba? So, kapag tayo ay may natatamong pagpapala, sa Diyos natin ibigay ang pagpupuri. At hindi kung Amen. kani-kanino, 'di ba? Hindi sa sarili mo, hindi sa na tumutulong sa iyo. Siyempre, dapat tayo nagpapasalamat, 'di ba, sa mga taong tumutulong sa atin, nagmamahal sa atin. Pero sa huli, ibibigay natin yung papuri sa Diyos, 'di ba? At alam mo, 'di ba, itong mga natutunan natin lahat, talagang napaka napaka laking pagpapala na yung pinipili na ng Diyos ay yung mga mahihina o kaya yung mga Mhm. kino-consider ng mundo na hindi naman ganun kahalaga. Isipin mo yung halimbawa, ang Panginoong Hesus, siya mismo, 'di ba? Pinanganak siya saan? Sa manger, 'di ba? Ano ba yung manger? Sabsaban, 'di Mhm, ba? Sa mga kapsaban. pinanganak siya sa mga ano, Kasama ng mga kasama hayop. ng mga hayop, 'di ba? Bakit 'yun ang pinili niya? Tsaka ba't di siya pinanganak na anak ng hari, Mhm. 'di ba? Grabe. Tapos isipin mo yung mga disciples niya, mga mangingisda, mga tax collector, 'di ba? Mga taong masama ang tingin ng iba, 'di ba? Mhm. At ano pa? Ano pang mga mahihina? Yung mismong kapanahunan dati na ang hirap magpalaganap ng mabuting balita. 'Di ba? Isipin mo, walang cellphone dati. Walang mga camera, 'di ba? Pero isipin mo, dahil kahit ganun pa man, sa ganung pagkakataon, sa ganung ah, kapanahunan, mas lalong napalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. 'Di ba? Kaya such a blessing talaga na alam natin ang good news, ang gospel. Amen. Tama yan lahat ng mga sinabi mo, Brother Jeb. Kaya kung tingin mo ikaw ay mahina o walang silbi, talunan, nagkakamali ka, kapatid. Nilikha ka ng Diyos na mayroong halaga, may layunin ka pa para sa kanyang kapurihan. At sabi nga doon sa ating devotion, hindi aksidente na ginawa kang ganito ng Panginoon, ano man ang kalalagayan mo. Mm. Huwag mong ikahiya ang pagkakalika sa'yo ng Panginoon, ha? Mm. We are unique. Tandaan mo yan, wala kang katulad. At sabi nga sa Bible, we are fearfully and wonderfully made by God. Amen. Yan. Napakaganda niyan.
Katulad ng buhay ni Gideon, walang maipagmamalaki si Gideon dahil siya ay mahina at walang laban. Alam niya yun sa kanyang sarili. At dahil din dito, napapakita ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya dapat tayo ay maging mapagkumbaba at sabihin natin at i-surrender natin sa Panginoon na, Lord, wala po akong maipagmamalaki. Ano man ang meron ako ngayon, talento, gagamitin ko para sa iyo. At kung anong meron akong ari-arian na maaring magbagamit sa Panginoon ay isang napakalaking pagpapala ito na ang lahat ay sinusurrender natin sa Kanya. Kapag ang ating kalakasan, yan nga, 'di ba, talento, mga pagkakataon, ay talagang kailangan natin ibigay 100% sa Kanya. Inuulit-ulit ko para Oo, mas hindi, wala namang mas masama ano, dyan. mas maintindihan at maalala natin yan. Tandaan natin, lahat ng ito ay galing sa Panginoon. At ibabalik natin ang lahat ng kapurihan sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat sa mga nakinig at kaibigan, tayo ay manalangin na. Okay. Aming Diyos amang nasa langit, kami po ay dumudulog sa iyo, nagpapasalamat sa kabutihan mo at kadakilaan mo, Panginoon. Kami po ay tulad ni Gideon, mahina, makasalanan, mapagduda. Ngunit Panginoon, alam namin na gaya ni Gideon, kami ay hinahanap mo, mga natatanging sisidlan na gusto mong ipakita sa amin ang iyong kapangyarihan, Yes. na gusto mong ipakita ang kalakasan mo sa aming kahinaan. Yes. At Panginoon, salamat dahil ang lahat ng iyon ay pinakita mo sa krus ng Kalbaryo, na ang aming mga kasalanan, aming mga pagkukulang, ay ipinako mo sa krus. Yes. At ngayon kami ay meron ng walang hanggan na relasyon sa iyo. Salamat sa pagmamahal mo sa amin, sa paglikha mo sa amin. At Panginoon, sa mga nakikinig na may mga pinagdadaanan na pagsubok, kapansanan, kahinaan, Panginoon, ipaalala mo sa kanila na sila ay gagamitin mo para sa iyong Lord. kaluwalhatian, Yes, Jesus. na ang kanilang buhay ay may layunin at may silbi, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng ito, at naway pagpalain mo kami ngayon sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ang lahat ng ito ang aming samot na langit, sa pangalan mo lamang, Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. 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 Salamat, Brother Jeb. Salamat. Hanggang sa muli. Ako po si Sister Faye. At ako naman si Brother Jeb. At ito ang Talakayang Makalangit Devotions.